Hello! Magandang gabi po sa ating lahat. So, welcome back to my channel, ang Miss I Cabelto YouTube channel. Ayan. So, medyo matagal-tagal na rin po bago tayo makapag-upload ulit ng panibagong video. So, sa video na to, ay sasagutin po natin yung mga questions regarding doon sa unang video na in-upload ko. Wherein, ang topic po nun ay how to apply to SPIMS, kung qualified ka ba o hindi. So, marami pong mga questions na nag-arise dun sa ating mga commenters and commenteers. Tsaka, may tama gabi. Yan. So, sasagutin po natin na ngayong gabi. Okay, so, unahin po natin si ayan, user. Ayan, user lang nakalagay. Ang tanong niya po, Ma'am, paano po? Ngayon ko lang po ito nalaman. 4 years na ako dito sa Pinas. Last 2022 lang ako nag-exam ng LET at ako ay pumasa. So, kung mapapanood nyo po yung previous video ko, na ang sabi ko po, maximum of 3 years stay here in the Philippines, buhat po nung tayo ay nag-abroad. Yun lamang po ang i-accommodate ng SPIMS. Disclaimer lang din po ha, this is based on my experience, ano po, and based doon sa mga nabasa kong rules and regulations nila. I don't know ngayong year kung paano. Pero before po, ang sabi nila, 3 years, mula nung umuwi ka ng Pilipinas, 3 years ka mag-stay dito sa ating bansa, dapat mag-apply ka na ng SPIMS. Ano po? So, ma'am, kung 4 years ka na, I advise na mag-apply ka na lang po through regular ranking or try to read their rules and regulations ngayong year. Ano po kung pwede pa ba? Ano po kasi pagkakaalam ko nga lang po, 3 years, up to 3 years lang po yung ina-accommodate nila. So, yun po. Disclaimer po ulit, this is based on my experience and yung process na nag-apply po ako. Ano po? Next po, si ma'am naman, ma'am, paano po pag 2 years contract ako sa school at hindi ko po natapos? 1 year tapos gusto ko na po umuwi at apply na sa SPIMS. Hindi po nila ako bibigyan ng service record. I'm teaching in Thailand po. So, 2 years po siyang nagpunta na yung contract niya sa Thailand. So, after 1 year, umuwi siya at tinatanong niya kung pwede siyang mag-apply sa SPIMS. Ang sa akin po, yes po. Kasi meron po kayong, kumbaga, meron kayong katunayan or katibayan na kayo po ay nag-abroad. Ano po? So, ang gawin niyo na lang po yung service record, ang ipakita niyo po sa kanila is yung contract po ninyo at yung ano yun? Yung passport na may arrival and arrival stamp dito po sa Pilipinas. Ano po? I-picturean niyo lang po yun. And kung hindi po kung i-reject po kayo online, ang gawin po ninyo is maganda po i-email niyo po sila directly. Ano po? And pakiusapan niyo po na kung pwede i-accept yun. And so on and so forth. Ano po? So kasi po ako ganun lang din po yung ginawa ko. Ano po, based on my experience, so nanghingi rin po sila ng certificate of employment. At that time, hindi pa nga tapos yung aking contract. So, hindi naman sila basta-basta magbibigay ng certificate of employment kapag hindi mo tapos yung contract. So, ang ipinasa ko po noon before ay ang contract ko po, yung unang contract ko po yung aking pinasa, and then through online. And then after ko po siyang pinasa, sinabit ko siya, in-accept naman nila, nag-email po sila sa akin, they email back me, ano po, na sinabi nila na yung document ko is incomplete, ganito, ganyan. So, ang ginawa ko po, nag-send po ako ng email sa kanila, sinend ko po lahat ng aking document na available sa akin. At sinabi ko rin po na hindi naman ako makapag-release or makakapagpasa ng certificate of employment, kasi nga po, hindi pa ako tapos sa aking employer. Ano po, so, try nyo rin po yung ginawa ko, ma'am. So, pero kung tinatry nyo po din sa akin, kung pwede kayo mag-apply sa SPIMS, hindi nyo po tapos yung contract nyo, pwede po kayo mag-apply sa SPIMS. Next po, number 3 question po natin. Hello po, ma'am. Next po, number 3 question po natin. Hello po, ma'am. Noong nag-apply ka po sa SPIMS, ilang months pa po before ka nakauwi sa Pinas? Actually, nag-apply po ako sa SPIMS more than 1 year pa. Ano po, more than 1 year pa. Kasi ang nag-apply ako ay ayan, unang pasa ko po ay January 16, 2021. So, hanggang sa gumulong yung process, nag-school selection, nag-endorsement, ganyan. So, January 16, 2021, nagpasa po ako, nag-decide na ako na magpasa. And ko ng December. Tapos, sunod-sunod na po. Naka-receive na po ako ng suma total po ang pag-a-apply ko po ng SPIMS ay umabot din ng 1 taon at kalahati.
ganun po siya katagal. Hindi po siya months. Hindi po siya, sabi nga po doon sa kanilang mga rules and regulations, mga reminders, hindi po siya instant item para sa mga OFW. Para ka rin pong dumadaan sa ranking. Yun nga lang po, you don't need to do demo teaching, you don't need to do interview. Doon pa lang po sa papel nila, i-scan na nila if you are qualified or not. 1 year and a half. 1 year and a half din po ako nag-apply ng schemes. So, andun pa po ako sa ibang bansa, nag-apply na ako. Then, pag uwi ko po dito, so, may slot na po na nakalaan para sa akin. Okay. So, actually, yung slot ko po ay dumating siya ng parang June. Pinapapasok, nag-update na sila sa akin na pumasok na ako ng pasukan. Pero, hindi pa po ako nakapasok nun kasi nandun pa ako sa ibang bansa nun. Hinintay po nila ako. Parang ang first day ko ay September 15th. Opo. But, ang pasukan po before ay August 22. So, late po ako ng 1 month. Pero, okay lang po yun. Okay lang po siya. Ayun po. Next po, sa SPIMS na kahit di pa nakapasa sa LET. Pag-uwi ko pa po ako mag-take ulit. May time limit po ba na mag-stay sa Pinas bago makapag-apply? Opo. Yun po isasabi kong 3 years. Maximum na po nila yon na 3 years pag nag-stay ka sa Pinas. Pag naka 3 years ka na, you are qualified para sa regular ranking na po. Hindi ka na po qualified sa pag-a-apply ng SPIMS. So, ang gawin nyo po, ma'am, so pag umuwi po kayo, huwag nyo pong awatan yung exam. Mag-take po kayo ng mag-take. Then, after nyo pong mag-take, so, pag nakapasa po kayo, awa ng Diyos, so, mag-apply po kayo sa SPIMS. Hanggat hindi pa po kayo nakaka 3 years na nag-i-stay dito sa ating bansa. Ayan po siya. Next po, ma'am, ano po yung Facebook page na nag-offer ng training? Meron po silang Facebook account na ang pangalan ay SPIMS sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. So, next po tayo. Hello po, ma'am. I'm here in Vietnam. I'm working as a ESL teacher. However, business permit lang po ang hawak ko in every 3 months po. I need to exit. Pwede po ba ako makapag-apply? Yes po, ma'am. Pwede naman. Pwede po. Pwede po. Yan. Next po tayo. Hi, ma'am. Ask ko lang po. Need po ba ma-finish ang contract? Andito po kasi ako sa Hong Kong. Bali, 1 year. 1 year lang sana ako dito. Then, apply po sana ako ng SPIMS. Yes po, pwede. Hindi mo naman po kailangan ma-finish yung contract mo. Pero, nasa sa'yo po yun. If you want a good record, of course, tatapusin mo yung iyong contract. Pero, sabi ko nga po sa inyo, as long as nag-abroad ka at ikaw ay teacher, so qualified ka po dito sa program na SPIMS. Okay, next. Paano po ako makapag-apply dyan? Gusto ko kukuha ng form. Ayan. Sa susunod na video ko po, ipipin ko po yung mga link na pwede nating makita yung link po nila kung saan pwede mag-apply at mga requirements po. So, ayan po. So, thank you po sa lahat na nag-comment na doon po sa aking last video. Maraming salamat po at I hope na nakatulong po at nasagot ko po yung inyong mga tanong. So, apology for not answering agad-agad po nung inyong mga questions kasi busy nitong mga nagdaang araw. Ayan. Sana po nakatulong at hoping po dun sa mga nag-a-apply, wag po kayong susuko. So, if you are decided na umuwi na po talaga yan, mag-for good sa ating bansa, so, itry niyo po ang SPIMS. And marami na rin po ang nakapag-apply. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat.